Muli mapagpalang araw sa ating lahat. Morning po. Sa ating naging pagulay ng nakaraang linggo, pagkanto natin kung paano biyaya ng ating Diyos ay binubuksan para sa lahat. Dahilan upang maging bukas din tayo para sa lahat bilang iglesia na tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod. Nangangahulugan yun na hindi lamang ang kaligtasan ay nasa para sa mga taong pinili niya o hinirang niya o grupo na kanyang hinirang upang iligtas at gamitin upang ipakilala ang kanyang sarili. Ito ay para sa lahat. Meron nga naalala kong sinasabi na kapag daw ang simbahan ay puno ng mga taong nakaputi, maayos yung damit, hindi yun simbahan. Pero kapag ang simbahan puno ng mga taong sugatan, mga taong naghahanap ng kalinga, ng pag-asa sa kabila ng kanilang mga kasalanan, yun ang simbahan. Pero paano tayo makakatugon sa ganitong pagtawag ng ating Panginoon? Paano natin bubuksan ang simbahan para sa mga taong nangangailangan? Ang mga alagad ni Jesus, pagkatapos na sila ay pagpilinan ng napakahalagang misyon na kanilang nagagampanan, sinabi niya na pagpatuloy niyo ang ministeryong aking sinimulan. Umayo kayo sa mga sulok ng daigdig mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa buong mundo. At ipangaral niyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Ituro niyo sa mga taong iyon ang mga aral na aking iniwan sa inyo. At ang pangako niya, kalakip doon ay sa kanila ang presensya ng Panginoon saan man sila pumaroon. At yun ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung babalikan po natin ang teksto na ating binasa bilang batayang teksto natin sa mensahe natin ngayong umaga, bababasa natin ang pagpili sa susunod na apostol na sa posisyon na iniwan ng kanilang kasamahan na si Judas. Kilala niyo naman si Judas, diba? Meron ba dito na pag nagkaroon sila ng anak, papangalaan nila Judas? Wala. Kasi yung pangalan ni Judas naging negative yung 20. Siguro dahil naiwan sa isipan ng mga tao yung kanyang pagtataksil sa kanyang Panginoon at sa kanyang kaibigan. At siguro parahil yun din yung naramdaman ng kanyang mga kasama. Kung babalikan po natin ang teksto, naghahanap sila ng taong mahalili kay Judas. Dahil nagpakamatay na si Judas, wala na silang magagawa upang i-win back si Judas sa kanila. Makapagsisi siya, tanggapin niya yung kanyang kasalanan na nagawa, pagbayaran niya, pagsisihan niya, upang siya ay makabalik muli doon sa kanyang kinalalagay. Hindi na nangyari yun. At dahil doon, umalas sila ng taong mahalili. Ito ay pagkatapos na bumalik muli sa langit ang Panginoong Yesus. At pinagbili na sila na
manatili kayo sa Jerusalem at hantayin niyo yung kapangyarihan na ipapadala ng aking amang nasa langit. At yun nga yung banal na Espiritu. Pero bago pa man nila tanggapin yung banal na Espiritu, dumulog sila sa mga kasamaan nila. Kung sino yung maaaring umalik, no? Umaligi kay Judas. Ginawa nila, nagsalita si Pedro. Sabi niya, mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama sa amin sa paglilingkod. Yung sinabi niya. Sa pagpapatuloy doon, sinabi niya, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwalik at sumabog ang tiyan at umabas ang kanyang iduka. Nabalitaan yun sa buong Jerusalem, kaya nga ang lupang yun ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika na ang kaulukan ay bukid ng dugo. Bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag ng tirahan ginuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. At dahil doon, manat sila ng hahalili kay Judas. Sabi ni Pedro, kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya ay isa sa mga kasama namin sa buong panahon kasama namin ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang siya ay iniakyat sa langit. So mayroon dapat criteria na hinahanap sila. Una, dapat yung tao ngayon kasama nila sa buong pagsama nila sa Panginoong Jesus. Simula nung siya ay binautismuhan ni Juan hanggang sa kanyang huling pagkabuhay. Actually, yun lang naman yung criteria na binigay. Wala silang ibang dinagdag. Bakit mahalaga yung criteria na yun, mga kapatid? Sapagkat ang pagiging apostol ay dapat first hand na na-witness mo yung mga ministeryo, yung buhay at ministeryo ng Panginoong Jesus. Yung 12 alagad ay first hand din lang na-experience o witness yung buhay at ministeryo ng Panginoong Jesus. At kailangan, ang ahalili kay Judas ay katulad din niya na first hand naka-experience ng buhay at paglilingkod ng ating Panginoong Jesus. Upang sa ganon, maging totoo yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pangangaral at paglilingkod sa mga tao. Kasi first hand yan na experience eh. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Minsan kahit na natapos na tayong mag-aral, di ba? Tapos pag tayo ay mag-apply na sa trabaho, makikita natin marami pa pala tayo kung hindi alam. At eventually, habang tumatagal, natututunan na lang din natin yung mga bagay na yun na dati hindi natin alam. Dahil sa experience. At sabihin ko, yun yung unang dahilan kung bakit yun yung hinahanap na criteria nila Pedro sa hahalili kay Judas. Kaya ang ginawa nila, iminungkahi ng mga kasama nila sina Matias at si Jose. Si Jose na tinatawag din Barrabas. Pagkatapos nun, nung iniharap sa kanila si Matias at si Jose,
Nanalangin sila. Sabi niya, Panginoon, alam niyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong pinili upang maglingkod bilang apostol, kapatid ni Judas, na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. At ang ginawa nila pagkatapos ng panalangin, nagpalabutan sila. Trolas. Alam niyo ba na sa Bible, practice ng mga tao talaga yung pag-trolas? Practice nila. Ginawa nila yun sa pagpilit doon sa hahalili kay Judas. At nung nagpalagunatan sila, ang napili ay si Matias. Kaya siya ang dinagdag sa 11 apostol. Ano ang pinupunto ng mensahe ito sa atin, ng tekstong ito sa atin? Hindi ko na po masyadong bibigyang pansin ang buhay ni Judas. Maaari siguro sa mga susunod na pagbubulay natin, pwedeng pagbulayan. Pero sa ngayon, gusto kong pagbulayan natin ang 3 punto na sinasabi dito sa tekstong ito. Una, itinuturo sa atin na pinupuno ng Diyos ang anumang kakulangan at pangangailangan. Merong 12 na apostol o disipulo si Jesus. Dahil nawala si Judas, naging 11 na lang. Marami pa rin ba yung 11? Marami pa rin naman eh, di ba? Kung tutusin, makakapaggampan pa rin naman sila. Pero siguro sa laki ng ministeryo na iniatang sa kanila ng Panginoon, kahit 11, kulang yun. Kailangan punan. At sila ay dumulog sa Diyos, nanalangin upang punan ito, at tinukunan naman sila ng Diyos. Tinunan ang napakanting posisyon ni Judas sa pamamagitan ni Matias. Medyo magkaroon yung pangalan nila. So, si Judas at si Matias. May mga pagkakataon sa ating buhay pananampalataya at paglilingkod. Umaharap tayo sa iba't ibang pagsubok. Minsan naapektuhan yung ating ministeryo. Minsan may mga nagsasabi na nakakapagod naman kasi parang kami na lang natin. Hindi natin dapat baliwalain yan, mga kapatid. That's a valid concern. Kapag nakakaramdam ka ng pagod at ikaw na lang yung bumubuhat sa napakalaking gawain na dapat binubuhat ng marami, hindi tatagal yung iyong kagustuhan ng paglingkod. Maraming mga pastor ang umaalis sa ministeryo taon-taon. Hindi sila nagre-retire. Sila ay umaalis dahil hindi naman dahil kulang yung binibigay sa kanila na suporta, kundi sa pagod na lagi nilang pinapasok. Kaya mga kapatid, huwag nating laging isipin na meron namang iba nagagampan ng tungkulin. Lagi nating isipin na lahat tayo mayroong kinakaharap na mga responsibilidad sa buhay. Pero kung tayo ay sama-sama rin naglilingkod, nakikibahagi sa mga ministeryo ng ating iglesia, magiging magaan yung tungkulin. Walang maiiwan na siya lang yung nagbubuhat ng mga tungkulin ngayon, mga responsibility. Isipin niyo kapag meron isang sakong bigas, sino na nakabuhat ng isang sakong bigas? Wala.
Mas malaling buhatin ang mabigat na bagay kapag marami kayo. Di ba yan yung diwa ng bayanihan? Pag marami kayo na kumikilos, gumagawang mas madaling tugunan yung gawain. Mas magaan. Kasi nadidivide yung labor. Pero isipin nyo kung isa lang, dalawa. Ang bigat nyo. Kaya nga kahit isa lang yung pupunuan, importante yun sa mga apostol. Kasi yung isa na yun, significant pa rin yun sa kanila. At dahil sa kanilang pangangailangan, pinuno ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Pinutugon ng Diyos, pinupuno ng Diyos ang anumang kakulangan ng pangangailangan. Kung iniisip natin na hindi kami karapat-dapat na maglingkod, kasi marami kaming mga pagkukulang, kalinaan. Ito rin ang sinasabi sa atin ng Diyos. Pinupuno ng Diyos ang anumang kakulangan ng pangangailangan. Pangalawa, bukod sa pinupuno ng Diyos ang anumang kakulangan at pangangailangan, ang banal na Espiritu ang siyang gagabay sa ating mga balakid at pagkakasya. Sa panahon ba na kayo ay nagpaplano, kung kayo ay isang estudyante, nagpaplano kayo ng yung mga kukunin yung kurso sa college, kung kayo ay isang pamilya, paano kayo nagpaplano ng inyong naisip na makamit bilang isang pamilya? Kung tayo bilang isang iglesia, paano tayo nagpaplano? Hinahanap ba natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu? Hinihingi ba natin ang paggabay at karunungan ng Diyos para sa ating pagpaplano, sa ating pagdidesisyon ay hindi lang tama ang ating gawin, kundi tama at kalugod-lugod sa Diyos. Magkaiba yun eh. Hindi naman kasi lahat ng tama ay maaaring kalugod-lugod. Kung hindi naman naayon sa konteksto at pangangailangan, paring sumablay. Kaya kailangan natin maging mapanuri. Kailangan natin hingin ang paggabay at karunungan ng Diyos para sa ating mga balakid at pagpapasya. So una, pinupuno ng Diyos ang anumang kakulangan at pangangailangan. Pangalawa, ang Banal na Espiritu ang siyang gagabay sa ating mga balakid at pagpapasya. Pangatlo, ang sumusuri sa kaibuturan ng mga tao ay ang Diyos. Alam niya kung ano yung motibo ng isang tao, bakit niya ginagawa ng isang tao. Hinarap sa mga apostol yung dalawang tao na pwedeng candidate for being apostle. Kasi sila yung nakakamit ng criteria. Sila yung nakapasok sa criteria. Kailangan, kasama namin. Maliban sa aming mga 12 disipulo, isa siya dun sa kasama nakasaksi sa buhay at paglilingkod ng Panginoon. Dalawa yung kanilang iniharap, si Matias at saka si Jose o Barrabas. Maaaring dalawa nito pwedeng pumunok doon sa naiwang posisyon ni Judas. Ang tanong, bakit hindi na lang pareho kinuha? Bakit isa lang? Hindi naman sinabi sa text kung bakit. Pero maaari, mas nais ng Diyos na
makita sa tao yung kanyang puso. Kung tunay ba at tapat ang kanyang pagnanais na paglingkod. Maraming naglilingkod, hindi naman para sa Panginoon. Naglilingkod lang para sumikat, para magpapansin, para makagain ng exposure. Yun ang mahirap sa mga tao ngayon, lalo na sa panahon ng social media. Minsan yung pagpo-post sa social media ay para lang makagain ng followers, ng likes. Pero dapat bilang mga Kristiyano, ang pag-influensya natin ay para makatulong sa paghuhubog ng mga tao, hindi lang para sa ating sariling kapakanan. Kaya nga, magandang tignan din na hindi lahat ng bukas na pinto ay oportunidad na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kasi dalawa yung binigay sa apostol, si Matias at si Barrabas. Pwedeng dalawa sila tanggapin. Pero hindi yun ang ginawa ng mga apostol. Sila ay pumili pa rin among doon sa dalawa na yun. Hindi lahat ng bukas na pinto, opportunity na binibigay sa atin ng Diyos. Minsan may ganong thinking ng mga tao, Lord, give me a sign. At pag mayroong bukas na pinto, opportunity, kaya nila, yun ay yung sign ng Diyos na, sige, kunin ko to kasi pinuksan. Pero kasi maaaring ito ay maging pagsubok na dapat pagkabumpayan. Hindi pinili si Barrabas kasi maaaring hindi nakita ng Diyos sa kanya yung sa kanyang puso yung tunay nga siyang gagawin ng pagpuli ng Diyos. Pinili niya si Matias. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay haharap sa mga pagpapasya, lagi natin hingin yung paggabay ng Diyos. Meron sinabi na mas lalo mo daw malalaman kung yun yung nais ng Diyos kapag less yung human intervention. Kaya ginamit nila yung drawlats Kaya drawlats Maraming paraan para mag-drawlats. Meron yung papel, yung tawag nila fishbowl drawlats. Bunod sila doon. Meron naman yung sticks. Minsan, depende sa kahabaan sila ng sticks. O kaya kung ano yung nabunod nila yung merong sulat na sticks. Meron naman yung dice. O kaya yung toss coin. Kasi yun, less human intervention. Kumbaga sa atin, bahala ng pagdana ng community. Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, ang Diyos ang pumipili. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagdana. Kaya mga kapatid, huwag tayong panghinaan sa ating paglilingkod. Sapagkat anumang kakulangan at pangangailangan natin, Diyos ang nagpupuno. Ang banal na Espiritu ang gagawin sa atin sa mga balakid at pagpapasya. At siya rin ang sumusulit sa puso't isipan natin mga tao. Mayo tayo maglingkod sa Panginoon ng tapat at buong puso.